Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency at Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Sa detalye ng mga balita, good news muna tayo. Ikinatuwa ng mga miyembro ng PhilHealth ang mas pinalawak na benepisyo nito para sa sakit na malaria. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV. Tinaasan at pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyo para sa sakit na malaria. Ayon sa Malacanang, mula sa 780 pesos ay itataas na sa 1,170 pesos ang PhilHealth coverage para sa diagnostic test, gamot at konsultasyon kaugnay ng malaria. Saklaw din ito ang paggamot sa malaria na walang komplikasyon, kabilang ang 5,460 pesos sa primary care at 7,800 pesos sa ospital. Bilang tugon ng PhilHealth sa panawagan ng World Health Organization na magkaisa laban sa malaria, pinalawak pa nito ang benepisyo para sa malaria. Bilang suporta sa layuning wakasan ang malaria pagsapit ng 2030. Ang malaria ay isang sakit na kalimitang nakukuha sa kagat ng lamok. Sa pinakahuling datos ng Research Institute for Tropical Medicine ng Department of Health, umabot sa 6,248 na kaso ng malaria ang naitala sa bansa noong 2023, mas mataas ng 70% sa naitalang kaso noong 2022. Ang ilang mga nanay na nakausap namin, mas panatag na ang loob ngayon dahil sakaling tamaan ng malaria ang kanilang mga anak, mas malaki na ang makukuha nilang coverage sa PhilHealth. If ever po natamaan ng malaria ang family ko, mas kampante po ako kasi mas mataas na pala yung benefits nila eh. Lalo na po paparating ang tag-ulan, mas kampante na po tayong dahil mataas na yung benefits ng PhilHealth. Sa kabila ng naitatala pa ring mga kaso, nananatiling nakatutok ang gobyerno sa misyong tuluyan ng mapuksa ang malaria pagsapit ng taong 2030. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Tuloy na ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas ngayong araw matapos itong aprubahan ng Commission on Elections. Tiniyak naman ng NFA Region 7 na ang mga ipadadalang sako ng bigas ay dumaan sa kanilang mga classifier, kaya't makakaasa ang publiko na magandang klase ng bigas ang kanilang mabibili. Sa programa namang Bagong Pilipinas ngayon, tiniyak ni Agriculture Department Secretary Chu Laurel na handa na ang lahat para sa pilot launch ng 20 bigas meron na sa Cebu. Nasa 800,000 pamilya o 4 na milyong individual ang inaasahang mabebenepisyuhan nito sa Western, Central at Eastern Visayas, ganon din sa Negros Island Region. Malaking ginhawa para sa ilang mga empleyado ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 4 na araw na libreng sakay sa mga tren. Pakiusap naman ng Malacanang sa publiko, huwag bahiran ng mali siya ang hakbang na ito ng gobyerno. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. LRT ang sinasakyan ni Atasha papasok sa kanyang trabaho. Para sa kanya, mas mabilis at convenient ang pagsakay ng tren. Kaya naman, isang malaking ginhawa para sa empleyadong si Atasha ang libreng sakay na ipinatutupad ng pamahalaan sa mga linya ng LRT at MRT. Ayon sa kanya, malaki ang kanyang natipid. Ang halagang ito ay maaari niyang gamitin para sa pagkain o iba pang pangangailangan. Kung sakaling short ka po sa budget ng hindi mo expected na biglang nagkulang yung pamasahe mo, sobrang okay din niya. Ganito rin ang naging karanasan ni Ali, na araw-araw sumasakay ng MRT3 papunta sa trabaho. Malaking tulong daw ito dahil 4 na araw tatagal ang libreng sakay at wala ring window hour ang free ride. Sobrang makakatulong po siya sa akin since ang laki rin po ng nagagastos ko pag nag-MRT ako balikan every day.
Tinatayang aabot sa 3.2 hanggang 3.5 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay sa mga linya ng LRT at MRT. Bahagi ito ng pagpupugay ng pamahalaan sa lahat ng manggagawang Pilipino na bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Personal na binisita ni Transportation Secretary Vince Dizon ang LRT2 Recto Station para silipin ang pagpapatupad ng libreng sakay. Samantala, kinontra ng Malacanang ang mga nagsasabing may kaugnayan sa papalapit na eleksyon ang libreng sakay. Huwag naman po natin bigyan ng mali siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Nilinaw din ng DOTR na pasasalamat sa mga empleyadong Pilipino ang layunin ng 4 na araw ng libreng sakay. Well, ang Labor Day, hindi na nagbabago ang date na yan. No? May 1 lagi yan. So, ang punto lang ng Pangulo, ito ay para sa ating mga manggagawa. It is a deep and meaningful thank you to all our laborers, those who sacrifice every day, not only for the economy but for the entire country. And Sasagutin ng gobyerno ang revenue losses dahil sa 4-day na libreng sakay program. 80 million pesos ang estimated amount na magagastos dito ng pamahalaan. Mula sa MRT North Avenue Station hanggang Taft Avenue, 28 pesos ang halaga ng pamasahe. Lalabas na 56 pesos ang matitipid mo sa balikang biyahe. Sa loob ng 4 na araw, makatitipid ka ng 224 pesos. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabagal ang inflation rate para sa buwan ng Abril ngayong taon. Batay sa inilabas na pahayag ng BSP, pwedeng nanatili sa 1.3 hanggang 2.1% ang inflation rate ngayong Abril. Ayon pa sa BSP, malaking bagay ang pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin sa bansa ngayong buwan na sinabayan pa ng pagbaba din ng presyo ng krudo at mataas sa halaga ng piso. Dagdag pa rito, patuloy silang magbabantay para agad na matugunan ang mga dahilan na makakaapekto sa inflation ng bansa. Isa sa kanilang magiging hakbang ay ang pagtitiyak ng price stability para mapanatiling malago ang ekonomiya ng bansa. Mabibili na sa kadiwa ng Pangulo ang 20 pesos per kilo ng bigas ngayong araw. Layo nitong matulungan ang mga nasa vulnerable sector na makabili ng murang bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi, aarangkada na sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu sa Visayas ang 20 pesos kada kilo na NFA rice ng kadiwa. Ito yung 25% na broken rice ng NFA. Ngayong araw na ang launching ng 20 bigas, meron na program sa Kadiwa Center sa Cebu. Hindi bababa sa 12,000 sacks ang NFA rice ang inihanda ng DA para sa launching ng programa. Available para sa lahat ng 20 peso bigas para ngayong araw. Pero magiging prioridad ng programa ang mga nasa vulnerable sectors. Kabilang ang miyembro ng 4Ps, may kapansanan, senior citizen na solo parent para sa mga susunod pang araw ng implementasyon. Nakapag-apply na ng COMELEC exemption ng Cebu. Kung maaprubahan ito ng COMELEC, maaari pa rin makapagbenta ang mga lokal na pamahalaan ng 20 peso kada kilo na bigas. Kung hindi naman, magsisimula sila magbenta sa May 13 pagkatapos ng eleksyon. Eh, sumura eh. Para katipid sa pambili ng ulam. Naomi, ito yung itsura ng NFA rice na binili ng isa sa aming nakapanayam sa Kadiwa kiosk sa Kamuning Public Market. Kung titignan itong kalidad niya, may nakahalo lang na durug-durug na o maliliit na butil na bigas dito sa mga long grain rice. Kakulay rin niya o kasing puti rin niya yung mga well-milled na nabibili. So subukan naman nating amuyin. Wala naman kakaibang amoy dito sa NFA rice at ayon naman sa DA, nagsasagawa naman sila ng quality control para sa implementasyon ng 20 pesos bigas para ngayong araw. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV.
Samantalang iniurong ng Department of Agriculture sa May 13 ang launching ng 20 pesos per kilo ng bigas na ibebenta sa mga kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila. Nakatakdang sanang ilunsad ang programang ito ngayong araw May 1. Naurong ang petsa sa ilulunsad na murang bigas matapos umapila ang COMELEC na tapusin na muna ang eleksyon sa May 12 bago i-roll out ang programa at nang maiwasan ang mga akusasyong ginagamit ng gobyerno ang rice program sa politika. Gayunman, nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tuloy ang pilot launch ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu City ngayong araw lamang. Hindi napapayagan ng DA na magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas bukas, May 2 hanggang May 12 araw ng eleksyon. Umapila ang Department of Agriculture na iwasan ang pagpapakalat ng fake news kaugnay ng ibinebentang o ibebentang 20 pesos na kada kilo ng NFA rice. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walang bahid ng politika ang pagsusumikap ng DA na gawing mas mura ang bigas. 4 na milyong individual o 800,000 pamilya ang target na mabenepisyohan ng programa sa Region 6, 7, 8 at Negros Island Region. Ipinakita at kinain pa ni Secretary Laurel ang 25% broken NFA rice para matiyak ang kalidad at ligtas itong kainin. Mukhang malaking issue itong ating P20 rice, no? Ginagawang issue ng iba. Sa akin, ang pahiling ko suportahan na lang at para smooth ang implementation at makikinabang naman dito is lahat ng tao, no? Whether anong kampo ka ba ng politics, no? I am not a politician, so I don't really care. But sana walang iwasan ng fake news, yung paninira, no? Wag sana sabotahin itong programa na ito. Dahil makikinabang naman dito ay taong bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang ika-123 pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw sa Pasay. Higit 14,000 job vacancies naghihintay sa mga naghahanap ng trabaho ngayong selebrasyon ng Araw ng Paggawa. Si Alvin Baldazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ngayong araw na ito ng Labor Day na gagawin sa SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay. Tampok sa pagdiriwang ng araw ng paggawa ang job fair na lalahukan ng may 103 mga employer at kilalang mga kumpanya. Mula sa nabagit na lalahok na local employers at kumpanya ay abot sa 14,207 na mga job opportunities ang iaalok ng mga itong trabaho. Bahagi din ng selebrasyon ngayong araw ng paggawa ang pamamahagi ng kabuhayan sa mga organisadong unyon ng manggagawa, ganun din sa mga magulang ng child laborers at mga biktima ng paglabag sa human rights. Kasama din sa pagdiriwang ang pagbibigay ng ayuda sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Tema ng pagdiriwang ng Labor Day ang manggagawang Pilipino kaagapay sa pagunlad sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Samantala, may apela naman ang Palasyo ngayong nagpapatuloy ang 4 na araw na libreng sakay sa MRT at LRT bilang bahagi ng pagpupugay sa mga obrerong Pinoy ngayong Labor Day. Panawagan ng Malacanang, huwag na sanang bigyan ng malisya ang free rides ngayon sa LRT at MRT. Apela ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hayaan na lang sana pakinabangan ng taong bayan ng libreng sakay na anya tulong na din ng gobyerno sa mga manggagawa. Hindi anya dapat isiping ginawa ang hakbang dahil malapit na ang eleksyon habang ipinaliwanag din ng PCO official kung bakit 4 na araw itong isinasa katuparan. Kung may iwan lang ani Castro kasi ibibigay ang free ride sa MRT at LRT ay hindi naman mararamdaman ang benepisyaryong dulot ng libreng sakay sa LRT at MRT. Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Hindi pinalampas sa maraming job seekers ang araw na ito para makapag-apply sa isinasagawang job fair ngayong araw sa pangunguna ng DOLE. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. JM?
Naomi, dahil holiday nga, maagang gumising yung mga kababayan natin para pumila dito sa inilunsad ng Department of Labor and Employment na job fair dito sa Maynila. Dala-dala ang mga requirements sa resume, nag-abang agad ang grupo na ito ng mga job seekers sa tapat ng Manila Science High School. Kahit alas 8 pa ng umaga, nakatakdang magsimula ang job fair. Ang ilan sa kanila, mga first-time job seekers at ang iba naman ay mga estudyante na nagbabaka sakali na makakuha ng trabaho para makatulong sa kanilang pag-aaral. Ngayong taon may temang Manggagawang Pilipino. Kaagapay sa pag-unlad sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas, ang job fair na ilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa tala ng ahensya, aabot sa 216,000 na trabaho ang job opportunities ngayong taon sa mga job fair na kanilang binuo ngayong Labor Day. Nasa 34,000 na overseas jobs ang kasama dyan na malaking oportunidad para sa mga Pilipino. Isa lamang ang Manila Science High School sa higit 6 na pong mga job seekers o job fair sites na binuksan ng ahensya ngayong araw. 14 nga dito ay nakatayo sa Metro Manila o National Capital Region. Nakipag-ugnayan rin daw ang DOLE sa mga private sector para may mapagtayuan ang mga job fairs at mas marami pang mga Pinoy ang maabot nito. Malalaking kumpanya nga rin ang naghihintay para sa mga job seekers, kung saan kasama nga sa mga industriya na may offer ang manufacturer, retailing, business processing, outsourcing o BPO at mga food services. Naomi, sa ngayon nga hindi pa nakabukas yung Manila Science High School dahil alas 8 pa nga magsisimula yung job fair, pero unti-unti nang dumadami yung mga naghihintay dito sa labas ng eskwelahan ng mga job seekers. Kaya naman para sa mga taga Maynila o mga taga Quezon City o ibang mga lugar na naghahanap ng trabaho ngayon, pwede pa kayong humabol at pumila dito sa job fair na inilunsad ng DOLE. Yan muna ang latest. Balik sa Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Mas mapapalakas pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa ating mga teritoryo. Sa harap yan ng inaasahang pagkakaroon nila ng 5 barko sa tulong ng Japan. Si Isaiah Mirafuentes sa PTV sa Balitang Pambansa. Pasado alas 3 ng hapon, dumating si Japan Prime Minister Ishiba Shigeru sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Sinalubong siya ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Kasama ng punong ministro ng Japan, si Japan Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, at Japan Coast Guard Commandant Shigochi Yoshio. Saksi rin sa programa si DOTR Secretary Vince Dizon. Matapos ang arrival ceremony, nagtungo si PM Ishiba sa loob ng PCG headquarters para mag-book signing. Sumampa rin siya sa BRP Teresa Magbanwa na isa sa mga barko na naloan ng Pilipinas sa Japan. Bahagi rin ng programa ang pagdidemo ng arresting techniques na itinuro ng Japan sa Pilipinas. Ang pagpunta ni PM Ishiba sa PCG headquarters ay bahagi ng kanyang 2-day official visits sa Pilipinas. Layunin ng kanyang pagbisita ang pagpapatibay ng maritime cooperation. The visit of the Prime Minister is more of an affirmation of their support to us. Without saying a word, the message is very clear that he is fully supporting the Philippine Coast Guard and the Filipino people. Nagbunga ang official visit ng loan agreement ng Pilipinas sa Japan. Dahil dito, magkakaroon ng 5 bagong barko ang Pilipinas. Taong 2027, inaasang darating ang unang barko sa 5 ipinangako ng Japan. So, most likely by the beginning of the third quarter of 2025, we will have the contract already with the Japanese shipbuilder. So, this is the commitment of the Philippine government upon the instructions of the President himself. Sa ngayon, nasa 13 barko ng PCG ang bahagi ng loan agreement sa Japan. Kabilang dito, ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Melchor Aquino, 10 44 meters multi-role response vessel at isang auxiliary engine. Malaki ang ambag ng Japan sa Pilipinas dahil maliban sa pagpapalakas ng maritime assets, kagapay rin sila sa pagsasanay ng ating mga puwersa. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.
Sa harap ng patuloy na banta ng climate change, isinusulong muli ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon sa DOST Philippine Nuclear Research Institute, posible raw buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant bilang mabilis at abot-kayang solusyon sa kakulangan sa kuryente. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV. Sa gitna ng patuloy na epekto ng climate change, kung saan isa sa mga pangunahing rason nito ay ang greenhouse gases na mula sa pagsusunog ng fossil fuel gaya ng coal na siyang ginagamit para sa kuryente sa bansa, muling binigyang diin ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST ang alternatibong source, ang pagkakaroon ng nuclear energy. Paliwanag ni PNRI Director Carlo Arcilla, ang pinakamabilis na paraan para magkaroon nito ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Si Korea Hydronuclear Power Corporation will be undertaking a feasibility study. Ang kagandahan sa Korea, meron sila ng existing and running plant, same model for the past 40 years. So pwede silang sabihin, kaya naming buhayin ang planta nyo kasi meron kaming model na umaanda. Ayon sa PNRI, mas mura ito dahil rehabilitasyon na lang ang gagastusin na aabot lang sa 1 hanggang 2 bilyong dolyar. Sulit din anya ang gastos dahil tumatagal ang planta ng 60 hanggang 80 years. Kumpara sa pagtatayo ng bagong planta na aabuti ng 1 dekada. Sinisigurado naman ni Arcilla na hindi niya pipirmahan ito kung hindi ito ligtas, lalo't ang PNRI ang siyang pumipirma pagdating sa license to construct at operate. May pribadong kumpanya na anya na handang bumili ng kuryente mula rito. Sa bahagi ng Alpas, Pilipinas na isang non-stock at non-profit organization, binigyan din ito na malinis, mura at maaasahan ng nuclear energy. The best way for us to dispose of waste, kung tatanungin kami, deep borehole disposal. Kasi yung ating mga geothermal wells, umaabot na ng 3 kilometro yan. So kumuha ka ng isolated island, mag-drill ka doon ng 1 kilometer waste, ilagay mo yung waste doon, takpan mo ng bentonite, safe na. Ayon kay Arcilla, karamihan na nasa kasalukuyang energy mix ng bansa ay imported, habang pagdating sa renewable energy ay may limitasyon. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Nakahanda na ang 180,000 food packs sa Bicol Region. Ito'y matapos pumutok ang bulkang Bulusan nitong mga nakalipas na araw. Sa press briefing sa Sorsogon City, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na handang-handa na ang pagkain na ipapamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Utos aniya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., huwag pababayaan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, naghanda na rin ang DSWD ng financial assistance para sa mga biktima ng pagputok ng bulkan. Tiniyak din ni Gatchalian na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga local government units para magbigay ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nangako si PNP Chief Romel Francisco Marbil na hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi naaaresto ang mga taong nasa likod ng pamamaril kay dating Kalibo Aklan Mayor at veteran journalist Juan Johnny Dayang. Mariing kinundina ng PNP ang pagpaslang sa veteranong kagawad ng media. Samantala, tinitingnan pa rin ng Presidential Task Force on Media Security ang lahat ng anggulo sa pagpatay kay Dayang. Sa loob ng 30 araw, mag-report ang PT Forms kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa resulta ng investigasyon. Si Dayang ay binaril habang nakaupo sa rocking chair sa loob ng kanyang bahay noong Martes ng gabi. Isinugod pa siya sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival. Nadagdagan pa ang kaalaman ng mga mangingisda at magsasaka sa Lucena City dahil sa isinagawang agri-paligsahan. Si Carmi Isles na Radyo Pilipinas Lucena para sa Balitang Pambansa. Kayo dito, pigaroon. Ganyan nagpaunahan sa paggawa ng niyog at kata ang mga magsasaka na yan dito sa Lucena City. Habang ang mga may bahay naman nila, nagpakitang gilas sa paggawa ng kakanin. Bahagi yan ng agri-paligsahan para sa Araw ng Pamilyang Magsasaka at Mangingisda 2025 bilang pagpupugay sa kanila ng LGU. Si Kuya Ryan, 2 dekada ng magsasaka. Laking pasasalamat niya sa pamahalaan dahil sa mga ganitong aktibidad at mga ibinibigay na tulong para sa mga tulad nilang magsasaka at mangingisda. Maayos naman po, gawa na kahit naman ay nahusuportahan na ang ating gobyerno ay bumababa sa aming mga barangay
para maipahatid yung mga magagandang programa. At para patuloy na mapakinabangan ng lahat ng mga magsasaka ang ganitong mga proyekto at programa, patuloy silang hinihikayat ng City Agriculture Office na magparehistro sa kanilang tanggapan. In-encourage namin yung mga farmers na magpa-register sa tinatawag nating RSBSA. Open naman po siya basta ikaw po ay lehitimong Lucenahin at ikaw ay may sinasaka. So, kapag po registered ka doon, so masasabi ka lehitimong farmer, magkaka-avail ka po ng different services ng ating tanggapan at ng Department of Agriculture 4A. Kabilang sa mga ibinibigay na tulong ng pamahalaan ay libreng binhi, pataba at mga makinarya na makatutulong para mapalago pa ang kanilang ani at kita. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena Carmi Isles para sa Balitang Pambansa. Mahigit 20,000 turista ang naitalang bumisita sa isang sikat na parke sa bayan ng Busuanga, Palawan noong 2024. Kaya lubos ang paghahanda ng kanilang Provincial Tourism Office ngayong summer season. Si Orlan Habagat ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Isa sa dinarayong tourist destination sa Palawan, hindi lamang tuwing summer season, kundi sa buong taon ay ang Kalawit Safari Park sa bayan ng Busuanga. Ayon sa tala ng Provincial Tourism Promotion and Development Office noong 2024, nakapagtala ang parke ng 24,235 turistang bumisita dito. Umabot naman sa mahigit 11 milyong piso ang kinita ng parke mula sa entrance fees sa nasabing taon ayon sa Provincial Economic Enterprise and Development Office na siyang namamahala sa parke. Naitatag ang Kalawit Safari Park na isa ring Game Preserve and Wildlife Sanctuary noong August 31, 1976 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 1578 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. May lawak itong 3,700 hektarya at naging tahanan ng mga exotic animals tulad ng giraffe, zebra, eland at waterbacks na nagmula pa sa Africa. Naging tahanan din ang parke ng Calamian deer, mouse deer, mga ibon at iba pang uri ng mga hayop na matatagpuan lamang sa Palawan. Patuloy naman ang pinapaganda ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang parke sa pamamagitan ng paglalagay ng mobile floating dock sa mga pantalan ng Sitio Makalatyaw, Barangay Buluang at Kalawit Island para sa daungan ng mga bangkang bumabiyahe sa isla. Maliban sa Kalawit Safari Park, ang iba pang dinarayong tourist destination sa Palawan ay ang Black Island sa Busuanga, Makinit Hot Spring, Kayangan at Barracuda Lake sa Coron, nagagandahang isla sa El Nido, Tubataha Reefs Natural Park sa Cagayancillo at marami pang iba. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Good news sa mga naghahanap ng trabaho dahil may job fair ngayong araw sa Quezon City Hall. Nasa 11,000 trabaho ang bakante o maaring applyan. Si Christian Vascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Christian? Yes, Naomi, libo-libo ang mga job opportunities ang naghihintay para sa mga job seekers kung saan kasado na ngayong araw ang Labor Job Day o Labor Day Job Fair dito sa Quezon City, May Center sa City Hall. Tinatayang nasa 11,000 job vacancies ang iaalok sa mga naghahanap ng work o ng trabaho. Ang mga trabaho ay mula sa 100 pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga top positions ang customer service representatives, office staff, cashiers, drivers, service crew, sales associates, merchandisers, electricians, encoders at kitchen staff at marami pang iba. Bahagi ito ng pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lumikha ng trabaho sa maraming mga mamamayang Pilipino. Magsisimula ng alas 8 ang registration ng mga aplikante. Hindi na mahihirapan sa requirement ang mga applicants dahil nandito rin ang one-stop shop para sa mga serbisyo ng gobyerno. Kasama sa mga on-site services ang membership registration at pagkuha ng ID para sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at PSA para sa National ID. Magkakaroon din ng QC or Quezon City ID booth para sa mga QC residents na kailangang mag-apply o kumuha ng kanilang QC ID cards. Bukod dito, magkakaroon din ng mga representante mula sa National Bureau of Investigation or NBI at Philippine National Police or PNP para magbigay ng clearance. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang updated resume, valid ID at mag-bihis ng professional o formal para sa posibleng on-the-spot interviews. Magkakaroon din ng libreng resume printing services sa venue. Ulitin ko lang po, ang job fair ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dito mismo sa Quezon City, May Center sa City Hall.
Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones ng PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang pwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.